Magandang araw, ako si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay pupunta tayo ng Batangas. Ihahatid ko yung aking pamangkin. Kita ba? Hindi kita. Yan, hatid ko siya sa Batangas ngayon. At syempre, samantalahin na natin para makagala ng konti. Dahil syempre, nasugbo yung daan natin. Biyahe tayo ng Kabyang Tunnel ngayong araw na to. Bale, parehong ruta lang naman din yung ating pupuntahan, gaya nung ginawa natin doon sa ating RC250. Pero ngayon, eto na yung dala natin, yung ating ATV 160. So malalaman natin yung difference ng dalawa. Siyempre, yung experience ko nung nakaraan gamit yung RC250. At ngayon, eto na yung gamit ko, yung aking ATV 160. At hopefully hindi umulan kasi yung panahon ngayon medyo ano na paiba-iba. Sa hapon madalas umuulan. Gantong oras, tanghali, ang oras ay 11:31. Mainit pa yan. Mamaya mga pahapon siguro. Kasi sa amin umuulan ng hapon Pero sana dito sa parteng south ay maganda yung panahon para naman ma-enjoy natin yung ating unang gala kasama yung ating ATV 160 sa Batangas at sa Kabyang Tunnel. Andito pa lang kami sa may Ross Boulevard, dito sa tapat ng Asiana. Medyo masikip ng konti yung kalsada, medyo traffic. Pero hopefully dun sa bandaron, yung mga dadaanan natin maluwag na. Sa mga hindi nakakalam, itong ating motorsiklo nabili natin nung March 1. At yung tinatakbo pa lang natin ay yan, nasa 1,171 pa lang yung ating odo. Nakapag first change oil na tayo nung 700. Nandiyan yung video sa taas kung pwede, kung gusto nyo panoorin. At mag-change oil tayo ulit ng 2,000. So mahaba-haba pa to. So bali itong tinatakbo natin ay part pa rin technically ng ating break-in period. Kasi bihira ako talaga magamit itong motor ko. So yan pa lang yung tinatakbo niya. Wala pang 1,200. So hinintay natin mag 2,000 yan para makapag-change oil tayo, yung second change oil. At makapagpalit na ng gear oil. At ma-check yung iba pang mga dapat i-check. So yung ating regular PMS. Then after na plano ko every siguro 1,500 tayo mag-change oil. Tuloy-tuloy na yon para maalagaan natin yung ating makina. Pero kung sisipagin siguro every 1,000 kung laging tumatakbo ng malayuan. Pero sa 1,500 siguro ano pa yon, okay pa yon. Malinis pa yung makina natin lalo bago pa. Pero kung gusto nyong mag-change oil ng every 1,000, okay, mas okay yun. Yan, papasok pa lang tayo ng pakaliwa pa lang tayo ng airport road. Medyo alam niyo naman yung traffic light dito napakatagal. Kapag nag-go naman napakabilis. So ganun pa rin ang daan natin. Pasok tayo ng Parañaque, Las Piñas, Bacoor, tapos dire-diretso na tayo. Ipapunta natin, pwede akong mag-Aguinaldo Highway, dire-diretso na. Kaya lang traffic sigurado traffic doon. Pero kasi mas sanay ako dun sa ruta na pa Amadeo. So mag-gentry tayo, kakanan ako ng Bacoor, tapos yun na, dire-diretso na. Kaliwa tayo ng Gentry, palabas ng Amadeo, then Tagaytay na. Sa ruta na yun, mas okay ako dun. Medyo mahaba yung takbuhan, pero dire-diretso. Mas okay ako ng ganun kaysa yung pahinto-hinto ka dahil daing traffic, di ba? Then pauwi naman galing ng Batangas, sa Kalakalang naman kami pupunta. Then pauwi naman, ang ruta naman natin yung daanan na Nasugbu, Tagaytay. Kakaliwa tayo doon sa may rotonda, papasok ng Nasugbu. Yun, dire-diretso na yun ng Kabyang Tunnel. Dito na tayo ngayon sa may SM Bacoor. Kakanan na tayo dito. Then lalabas tayo ng papuntang Bacau. Mas okay sa akin dumaan dito. Mas nadadalian ako.
Kumbaga kasi pakiramdam ko mas maluwag dito eh, kaysa dun sa Aguinaldo Highway na laging puno ng sasakyan at napaka-traffic. Dito maluwag. Ayan, kakaliwa na tayo rito sa ito yung ito yung Robinson's Place. Pag diniretso mo yan papuntang Tansa, pero dito tayo kakaliwa para mas maluwag. Meron naman daanan doon sa kabila, kaya lang medyo masikip, kaya dito tayo dadaan. Sarap. Iba talaga yung pakiramdam pag nalalakbo ka dito sa parting probinsya, di ba? Dahil pa ang luwag, maluwag yung kalsada, puro puno, mapresko. Mainit ngayon pero mapresko yung hangin. Di gaya sa Maynila na sikip. Wala kang matakbuhan na ganito, na dire-diretso. Puro sasakyan yung yung mga kalaban mo ron. Dito may sasakyan man, kaya lang hindi ganoon karami, hindi ganoon kasikip. Kaya masaya manakbo sa mga ganitong lugar eh. Dito pa rin tayo sa may Gentry. Palabas pa lang tayo ng papuntang Amadeo. Dito tayo sa Amadeo Road. Maganda rin ang dito, kalsada rito. Maluwag. Tsaka patag. Yan. Asfaltado yung kalsada. May mga part na na sementado. Pero mostly yan, marami kang madadaanan ng mga asfalto. So makinis yung kalsada. Kaya masarap manakbo rito. Medyo malakas yung hangin ngayon. Kung nananakbo ko ng mga 70 plus, pumapalo yung hangin sa helmet ko, saka sa katawan. Well, ang punta nga pala natin yun ay sa may Calaca, Batangas. Meron tayong dadaan ng lugar. Shortcut siya mula doon sa Nasugbu. Dadaan tayo ng mga bundok. May mga bangin sa gilid. Doon tayo dadaan. Kaya medyo umaambon na. Naramdaman ko na yung patak. Sana hindi tayo abutan. Wala sa may Gentry hanggang dito sa may Amadeo, maganda naman yung takbuhan, mabibilis. Nakapag 80 pa nga ako, tapos nakapag 100 pa ako kanina mahigit. Maluwag kasi yung kalsada. Maghahanap muna ako ng gasolinahan. Pa isang bar na lang kasi itong ating tangke. Kailangan na nating magkarga ulit. Nakapagpagas na ako, makapagpa full tank na at ready na, dire-diretso na to. Dito pa rin tayo sa may Amadeo. Dito may mataas na ahon eh. Subukan nga natin ngayong araw na to yung itong ADB natin sa mga ahonan. Yung dadaanan natin mamaya medyo din eh, matataas yung mga ahon niya. Tapos may angkas tayo ngayong malaking tao. Malaki tong angkas ko eh, pamangkin ko malaki siya. Mamaya doon sa matatarik na na ahonan. Dito kasi may buwelo eh. Ito tingnan natin yung mga ahon na patarik. Marami kasi nagsasabi na raw na malata itong ADB 160 sa mga ahonan. Marami silang nirereklamo rito sa ADB. Mabagal daw, mahina sa ahon.
Pero magkataka ka bakit sa dami ng nagreklamo, yung mga negatibo lagi sinasabi sa ADB. Laging sold out pa rin sa mga kasa. Ang hirap pa rin humanap. Iba nahihirapan pa rin kumuha ng ADB dahil mabili pa rin, di ba? Hanap tayo ng ng ahon na walang buwelo. Pero para sa akin sapat na yun. Umaahon ka ng 70, ayaw mo pa. Siguro kasi yung iba, yung parang hindi, yung pagkakaintindi nila sa motorsiklo nila o dito sa motorsiklo ito, iba. Hinahanapan nila ng mga kung ano-anong bagay. Ang bilis. Yung concept nga ng motor nito is adventure. So, pag hinarapan mo siya ng bilis, baka nagkakamali ka ng baka nagkakamali ka ng pag-intindi. Kasi sa bawat motorsiklo, iba-iba yung build para sa iba't ibang purpose, diba? Ngayon, kung city driving at yung kalmadong takbo ka lang, chill lang, tapos kung mga long ride, okay naman siya Pero kung may mga terrain, yung mga kung gamitin mo siya pang off-road, palagay ko na lalabas yung niya, yung potential niya talaga, o yung purpose niya bilang adventure bike or adventure scooter. Kumbaga yung build niya para doon sa ganung purpose, pang adventure, pang light trail. Kung ang hanap mo talagang bilis, yung sumisiba talaga, mag big bike ka dahil para yun doon. Kung pangkalmahan na takbuhan, pwede NMAX, PCX. Pero kung mga light na off-roading, eto, pwede to dahil mataas yung ground clearance nya, tapos yung build nya, yung forma nya pang light na mga off-road. Ito na, welcome to Amadeo. Ganda ng mural dito, no? Konti na lang, palabas na tayo ng Tagaytay. Then didiretsuhin natin yon. Pagdating natin ng boundary ng Tagaytay na Sugbo, may kakaliwaan tayo ron. Sa mga hindi nakakalam ng daanan na to, tignan nyo yung dadaanan natin. Ano siya, may mga bangin-bangin sa gilid. Kita mo yung kita yung taal. Bisan doon kami dumadaan kapag nasakyan. Pag hindi nagmamadali, para lang, mag sightseeing lang. Kasi medyo delikado yung kalsada. Kaya lang, kapag gagabi, hindi na pwedeng dumaan. Kasi malabo na mata ko. Medyo makipot kasi yung kalsada, tapos may mga bangin sa gilid. Kumbaga one miss you die din doon. Pag nagkamali ka, kita-kita lang. Kita-kita lang tayo sa next live. Papalit ka tayo ng Tagaytay. Kasi iba na yung yung klima. Ayun, may mga pine tree na. Alam, parang madilim dun sa sa part na yun. Sana naman hindi umuulan dun sa pupuntahan natin bundok. Dito medyo mainit pa, pero yung hangin niya malamig yung tama sa katawan, kaya nakaka-relax pa rin magmotor. Taga lang, minto muna kami at yan, pumatak na yung ulan. Hingilid muna kami rito. Ito nga pala yung pamangking ko. Malaking taong angkas ko ngayon. Ay. Amadeo pa rin, kaya lang yan palabas na sana ng Tagaytay yan, konti na lang. Problema yan, pumatak na nga. Sabi ko na kanina medyo iba yung kulimlim niya dun malayo. Ito na pala yun. Pasalubong tayo dun sa
sa umuulan. Kaya hinto muna. Malakas siyang pagka umaandar na tayo. No? Ano, G? Ayun oh, meron pa oh. Yun, medyo ano, tumila ng konti. Tuloy ang biyahe. Yun na, umaraw na. Dumaan lang. Sa'yo dadaan lang yun eh. Meron pa dun eh oh, konti. Yan, dumaan lang yung ano, yung ambon. Yun, diretso na ulit tayo. Ayun na, umaraw na ulit. Ay, nako. Okay lang yung ganun, wag lang yung buhos. Yun oh, aahon. Ayun na, umuambon na. Umulan na naman. Hanap ulit tayo ng masisilungan. Ano ba yan? Teka lang. Wala tayong masisilungan. Dito. Lumalakas ba? Oo. Ano? Hinto, hindi? Ha? Diretso? Okay. Okay, diretso daw. Ayun na, lumalakas ulit. Bakit tuwing umaandar tayo? Ba't tuwing umaandar tayo biglang lumalakas? Ah. Dapat sa may bubong tayo. Eh, lumakas eh. Ayun na, naghalo na yung ano. Naghahalo na yung ulan tsaka yung araw. Ayun oh. May araw tapos umuulan. May kinakasal doon na tip balang pag gaganyan. Ang lalaki ng patak. Ha? Dadaan lang yan. Ang lalaki ng patak oh. Init eh. Oo nga eh. Sana. Dadaan ba yan? Baka mamaya libo na yan. May gulay. Oy, salamat sa puno. Hindi tayo masyadong mababasa. Huwag lang talagang lalakas ng sobra to. Ayun, biyahe ulit tayo. May maliliit na ambon pa, pero kaya na yan. Kanina lalaki ng patak, saka ang lakas. Ang lamig na rito. Masarap. Yan na, palabas na tayo ng Tagaytay. Kaya ganito kalamig na. Mukhang ito na naman siya. Wrong timing yung pasyal natin yan. Mukhang hindi ako makakapamasyal ngayon ha. Sayang naman. Sana yun lang yun. Medyo maliwanag na rin sa parteng ano eh. Yun, para parteng Batangas. Medyo maliwanag na yung ulap. Kanina dilim talaga eh. Parang dumaan lang yung maitim na ulap. Ito na, pa kanan na tayo rito. Palabas ng Tagaytay. And we are here sa Tagaytay. Oy, first time ni ADB rito sa ano, Tagaytay. Yeah, may mga madidilim pang part. May mga maulap na part pa yun. Pero sana hindi na natin abutin yan. Alamig. Wow, sarap. Maganda ganitong panahon lang eh. Ganito kalamig lang tapos walang ulan. Yan mo. Sarap. Lamig. Dahan-dahan lang. Basa ang kalsada. Ang lubog ng Tagaytay ngayon ha. Ngayon pala ay ano, Webes. Kaya siguro ganito kaluwag ang ano, Tagaytay.
Walang masyadong namamasyal tsaka mga kumakain. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay. Sarap. Ba, may ginagawa rito ah. Ngayon ko lang nadaanan ulit to. Ah, flyover siguro ito. Ayun oh, may mga posting tinatayo. Kasi itong part na to eh, medyo ano, yung part na to ng Tagaytay eh, medyo matraffic. Kaya siguro naisipan nilang maglagay na ng ganyan, ng flyover. Hindi natin sigurado kung flyover ba yan o part ng ano, expressway. Pero malamang sa alamang eh ano yan, flyover nga yan. Mas maganda pagka nagkaroon ng flyover dito. Hindi ka na ma-traffic masyado. Itong part na to yung palengke, talagang matraffic dito. Lalo kapag ano, yung season ng mga tao eh, halimbawa Pasko, may mga occasions. Lalo pag mahal na araw, marami dumadaan dito. Parang ano, sobrang traffic. Ito haba na ng ano, nagawa pala nila. Yun, paglagpas natin doon sa ginagawa, ito dire-diretso na ulit. Maluwag na yung kalsada ulit. Ang dami ko nakikita ng pagkain, nagugutom ako. Maraming masarap na kainan dito eh. Siyempre bulalo. Tapos yung ating paboritong sinaing na tulingan. Nagutom tuloy ako. Sarap, palamig. Yan pa, okay na no. Tapos overlooking ng Taal. Diba? Sarap kumain dyan. Yo, Twin Lakes na. Picture ba tayo? Wala pang picture si ADV rito sa Twin Lakes. Sana lang. Nakaubulan pa eh. Dito na tayo sa ano, yan yung tindahan ng karne dito sa ano, sa boundary ng Nasugbu, Tagaytay. Kakanan tayo rito. Yan, hindi ko puputulin yung ano, yung video na to para makita niyo yung kalsada, yung dadaanan natin. Yan, kanan lang kayo rito. Ayun yung ano, yung arko ng boundary. Kanan, kaliwa lang pala, kaliwa kayo rito. Yan. Pero mukhang madilim dito. Mukhang dito tayo abutan ng ulan na naman. Dito maraming ahon. Tignan natin, subukan natin si ADB natin kung totoo ba yung chismis na malataraw sa ahon to. Yan may back ride ako, meron akong top box, may lamang bag. Itong seat compartment ko may laman din gamit. Yan, papunta tayo ng Kalaka. Sarap pumasyal dito eh oh. Daing bangkenya. Yan, dito yung ano, may mga view. Yan yung view ng ano, ng Tagaytay. Mamaya tignan natin yung ano, yung Taal. Alam po kita rito. Yee, lalim. Ayan oh, ganda oh. Tignan natin. Tignan natin yung ano, Taal. Tignan natin yung Taal. Hinto tayo. Di viewing deck dito eh. Dubai. Hanapin natin yung ano, yung viewing deck. Ayun oh. Yun oh, ganda. Maaraw dun. Oo nga. Parang nakalbo yung Taal. Ba't ganun?
Saan tayo pwede pumesto? Dito? Yan. Saan dyan? Saan pwede pumesto? Ayun o, pero kita na eh. Teka lang, hanap lang tayo ng ano. Hanap lang tayo ng magandang pwesto. Para kitang-kita natin. Ito, viewing deck oh. Sana makapag-gastos pa tayo dyan. Pwede na dito. Parang pwede na nga dun eh. Ito, maraming nakatambay na nagmumotor dito. Diba? Puro bangkingan. Ah, doon medyo malapit-lapit ng konti. Kapal. Saan? May pader eh. Ah, ito. Ito, to. Ayan. Oh, di ba? Ganda. Doon, baba tayo. Uy, baba tayo. Tignan natin yung taal. Sama. Oh, ayan. Ayan yung view. O yun, kitang-kita yung taal. Sarap siguro tumira dito no, kung mayaman ka. Kaya lang, hindi naman tayo mayaman. Yung mga bahay na yung ganda. Sarap. Ayan, kitang-kita yung ano, yung lawa. Tapos ayun yung taal. Sabi daw ang taal daw is yung maliit, hindi yung malaki. Tama ba? Talong natin dito sa may taga Batangas. Ano dyan yung taal? Ano dyan yung taal? Ito ba? Ay, Yan. basta hindi yan. Hindi yung... Hindi yung pataas yan. Hindi yung kalbo na yan. Hindi yan. Alin dyan? Hindi ko alam dyan eh. Nasa likod niyan? Sa baba yata niya. Sa baba niya? Mas maliit? Yun yung taal? Hindi yung malaki? Hindi yan. Wow. Wala nyo yan ah. Akala nyo ha? Oh, hindi raw yan yun. Hindi mo makikita dito yan. Hindi ito. Hindi yung malaki na yan. Ang taal daw eh yung maliit. Hindi raw kita rito. Baba pa yan eh. Ha? May baba yan eh. Doon mo makikita. Ah, may baba pa yan. Doon mo makikita yung taal. Ayos ha. Pero hindi dito. Ibang lugar. Pero sa baba. Oh, di ba? Ang ganda. Punta kayo dito kung napadpad kayo ng Tagaytay. Yung pinasukan natin kanina, punta lang kayo dito. Diba? Ganda oh. Ang nice. O, diba? Nakapunta na si ADB natin dito sa Tagaytay. Ayan. Tapos na tayong mag side trip dito sa sa Tagaytay. Punta na tayo ng Kalaka. Medyo malapit-lapit na lang dito yun. Tara! Yan, may mga dito. Pag Sabado, Linggo, yan maraming namamasyal dito. Dito pala maganda eh, kaya ang babae niyan eh. Oh, eto, may mga ahon dito. Hindi natin bubulohan. Huwag tayong bumelo. Alam, panis to, maliit tong ahon na to eh. Maiksi. Kayang-kaya yan pag mga ganyang ahon lang. Dito sa pupuntahan natin may mga malalang ahon dito. Yung dadaanan natin. Yan, dito, kakala na tayo rito. Papuntang Kalaka. Eto, ahon.
Oh, yun oh. Palata ba yun? At dito maraming mga ano dito, mga ahonan. Nakita nyo naman kung gaano kalalim yan, no? Yan, lusong kung lusong. Siyempre mag-aalala lang tayo. Doon may mga part doon na matataas na ahon. Subukan natin. Ito, ay, hindi pa rin. Baba pa rin ito. Saka maiksi. Puro lusong eh. Dapat, ano eh. Ito, mataas na ahon to. Huwag natin buwelohan. Yan. Go. Ang iksi eh. Ba't ganun? Saan yung mga ahon? Mas malala pala yung ahon dun sa ano, pa-uwi. Yung palabas o yung pabalik kanina. Yung papunta rito, parang puro ano eh, mas lamang yung ano eh. Mas lamang yung lusong. Ayan, ito yung sinasabi kong may mga bangin sa gilid. Dito yun eh. Dito sa part na to. Wala. Part na to ng ano, ng Kalaka. Bale wala naman. Napakakalmado niya lang. Ganda oh. Ganda ng bahay. Parang kortina. Ito yung ano, matataas na ahon sana oh, kaya lang pa ano tayo eh. Pababa, puro pababa eh. Sayang. Hindi naman tayo dadaan mamaya rito pa uwi. Dahil magkakaibiyang tayo. So sayang. Hindi natin ma-experience yung mga paahon na yun. Yan, ang labas nito is ano na, yung Kalaka proper. Pag dito ka dumaan, wala nang ahon, sayang naman. Yung pauwi pala yung ano, puro ahon. Nangyari sa atin puro lusong. Gaya nito, lusong na naman. Yan, ako naman angkas ngayon. So, ganda ng lugar nila, di ba? Connect tayo ng ano, ng bukid. Sa kabukiran. Buti na lang sementado tong daanan nila. Medyo malayo-layo siya sa ano, sa kalsada, sa main road, pero at least yung daanan sementado. Yeah. Nag-request yung pamangkin ko na ano, siya raw mag-drive. Testingin niya daw tong ADB. Hindi niya pa nasusubukan gamitin kasi. Kaya ako muna ang gas. Makipot lang yung daanan dito. Meron dito isang part na ano eh, na parang isang sasakyan lang yung kasya. Tapos merong parte na ano, yung parang bundok siya na
tinibag sa gitna para magkaroon ng daanan. May makikita nyo, papakita ko sa inyo. Yan o, diba? Parang ano siya eh, yung kalsada na to parang hinawi yung daanan para magkaroon ng ano, ng sementadong kalsada. Yan o. Layo, di ba? Yan, ito na yung sinasabi kong daanan na parang tinibag sa gitna. Yan, ang ganda, di ba? Parang hinati sa daan yung parang hinati sa gitna yung bundok. Yan o. Dito yung alanganin yung ano eh, dalawang sasakyan. Yan, hindi na kasya dalawang sasakyan dito. Yan sa parte na yan. Kaya kailangan bubusina ka ng bubusina. Diba? Ang ganda ng daan, no? Yan, puro ahon. Panis. Puro ahon dito, di ba? Taas. Yan. Ayan na, puro ahon na. Yeah. Iyon. Yaka. Panis. Panis kay ADB pala yung mga ahon na ganito. Yan sila nagsasabing ano, malata sa ahon to. Ayan, gana na tayo rito. Malapit na. Ito, mukhang may ahon pa dito. Walang maiksi lang. Ito yung tubuhan. Ayan. Parang may nag-aani ng tubo. Parang pintura. Baka kanya yung truck na yun, no? Ahon ulit. Yeah. Oh, walang buwelo. Panis. Ahon. Yeah. Buti na lang walang putik. Dito na tayo. Balikan ko lang na kayo mamaya. Okay, pauwi na tayo. Oh, di ba? Ang ganda ng lugar nila dito. Yan, kitang-kita yung Kalatagan at yung Balayan. Oh, di ba? Masarap mamasyal dito eh dahil mapresko. Yan, puro taniman ng mga mani. Yan, puro mani yan. Nagkalat ang mani dito. At mga tubo. Yo, ahong. Pwede natin balikan yung kaninang dinaanan natin. Kaya lang malalayo ako eh. Para lang sana matesting natin yung mga ahon na matataas. Pero siguro sa ibang pagkakataon na lang. Saka isa pa, wala na akong angkas. Ako na lang mag-isa. Eh, wala nang point para testingin pa natin. Okay. Medyo dumidilim na. Baka
pumatak tong ano eh, ulan eh. Huwag naman sana kasi punta tayo ng Kabyang. Ayun, yung part na yun, papuntang Kabyang yun, na madilim. Sana hindi umulan doon. Yan o, diba? Ang ganda ng daanan, diba? Parang parang yung paglabas mo may mga ano na eh, may mga diwata, gano'n. Pero ano lang yan, yung parang bundok na mataas na lupa na hinati sa gitna para maging kalsada. Okay, nandito na tayo sa ano, Balayan. Yan oh. Kakanan tayo rito papuntang Nasugbu. Yan, ito yung Balayan. Konti na lang to, parating na tayo dun sa ano, sa Rotonda, sa may Palipon. Yun, so pagdating natin sa may Kabyang, ano, tamang-tama yung oras, makapagkape ulit. Sarap kaya magkape doon. Pag nagutom, baka may makita tayong kainan ng meriendahan, makakain muna bago bumalik ng Manila. Marami nagsasabi na malataro itong ano ADB, nahirap daw siya umisandaan. Tingin ko naman, kita mo naman yan oh, di ba? Kalmado pa ako niyan. Yung 100 nga sa kanya, tingnan mo naman oh, 104, parang wala lang. Yung makina niya hindi galit, di ba? Hindi mo mararamdaman na nagagalit yung makina, yung gigil na gigil. Pero yung takbo mo parang ano lang, wala lang, kalmado. Nasa 100 mahigit ka na. Ulitin natin. Ayan. O 100. O diba? Nakakapagkwento pa tayo ng maayos. Kasi kung hirap sa 100 yan, dapat yan gigil na yung makina. Diba? Ang dali naman kunin ng 100. Yung 1 to 60, ang dali kunin. Yung 100 parang wala lang. Kaya yung mga ano, yung mga basher ng ADB 160, malahimik na kayo, baka ibang motor yung nasa isip nyo. Ulitin natin. Ayan. Oh, 100. Ayan oh, 100 oh, 100 plus. Oh, 104. Hindi pa ba sapat yung bilis na yun? Kalmado yung motor mo pero nasa 100 mahigit ka na. Kasi ano naman yan eh, subjective naman kasi yan. Kung pagdating sa bilis, may mga tao naman na may mga rider na hindi kailangan ng bilis eh. Gaya ko, hindi man ako nananakbo ng lagi 100. Hindi ko naman hinahabol lagi na mag 100. Siyempre sa safe tayo. Makapag 100 ka, halimbawa ganun yung kalsada na open yung road, na walang mga kasamang mga motorista sa paligid mo, sa harap mo at sa likod mo, 'di ba? Para safe. Hindi ka naman babakbak ng ano eh, mayat maya nasa 100 ka, 'di ba? Kung naghahanap ka ng ganung motor, yung higher cc kunin mo. Hindi yung ganitong adventure scooter, I mean. Ang maganda lang sa kanya, kapag gusto mo ng ano, ng 100, bibigyan niya naman sa'yo ng kalmado lang. Parang walang ka-effort yung 100. Kumbaga nasa 100 ka nananakbo, pero yung pakiramdam mo na relax pa rin yung motor. Hindi siya stress. So yung driving experience mo, ganun din. Dahil hindi stress yung motor, ikaw kalmado lang din yung pakiramdam mo, na hindi mo alam na, hindi mo masyado nararamdaman na nasa high speed ka na.
ganun ka smooth yung power delivery tsaka yung ano, yung performance nitong ADB 160. Yan, tingnan natin gaano kadaling kunin yung ano, gaano kadaling kunin yung 60. Subukan natin dito. Tingnan natin kung gaano kabilis kunin yung 60. Zero. Go. Ganun lang. Nasa 70 na tayo ngayon. 80. Ganun lang kabilis. Kumbaga smooth lang yung delivery ng power niya, hindi nang gugulat. Pero kaya kanyang ano, kaya kanyang itakbo ng mabilis. Ngayon kung nasa ano ka na, nasa about 50, pababa tayong 50. Mas kunin natin yung 100 kung gaano kabilis. 50. Go. Yun na 100. Ganun lang kabilis. Ayaw mo pa nun? Okay, pakanan na tayo rito. Itong kaliwa yata, ito yung papuntang Lian. Ito yung kanan, yung papuntang Nasugbu naman. Ayan, kung di ako nagkakamali. Yun o, Nasugbu. Uy, may pusa. Ang laki ng pusa. Kulay pink. Ayan, welcome Barangay Wawa. Dire-diretso na lang naman to. Nandun na tayo sa Kabyang. Ito na Look. Yan, ito yung ano eh, gandang-ganda ako dito sa ilog dito eh. Ayun oh. Diba? May mga bakawan. Yan oh. Daming bakawan oh. Nice. Kaya gaganda na rito ng lugar. Oh, yan na oh. Ito yung babalik-balikan mo rito eh, sa lugar na to. Ayan. Mga halaman. At yung Kawayan Cove. Maganda rin daw dyan. Sarap! 100! Baka mawili ako ng ganito. Ayoko na. Tama na. Tigilin na natin to. Stop the meaning of this. Kurbada. Ang sarap. Yahoo! Bangking ulit. Tatarat. Sarap. Ito yung ginagawa dati. Dinaanan natin nung nakaraan to eh. Parang ano siya. Subdivision yata. Akala ko pure gold yung gagawin dyan eh. Di maganda. Wow, sarap. Eto na naman tayo. Hindi maka-overtake yung ano, yung masakyan, yung motor sa harap.
Natipuan. Ahon ulit. Oh, sarap. Panis. Kayang kaya. O to. Ahon na nakurbada. O, panis. O, kurbada ulit. Kurbada ulit. Ano ba meron dito? Ah, bangin lang. Sarap. Dapat pala nagbaon ako ng kape. Para dito na ako nakapagkape. Masarap. Ito na yun. O, yan na yung bundok. Woohoo. Yeah, ang sarap. Aso. Ang daming aso. Ba't kayo nandito? Ayun pa oh. Woohoo! Yung last time napunta ko dito, yung dala ko yung RC250 ko, syempre ibang experience naman yun kasi ibang motor yun eh. Pero ngayon, dala ko tong ADB 160 ko. Mas masarap eh. Mas enjoy. Yan diba? Oh. Kasi syempre, silinyador lang, preno lang yung iniintindi mo. Hindi gaya nung sa RC250, nati-cambio. Meron ka pang inaalalang cambio, may clutch, may preno, may throttle. Iba talaga yung automatic. Mas enjoy pagka ganitong mga daan. O, diba? Sarap. Huwag lang uulan. Yun ang hindi masarap. Ayan o. Sarap. Diba? Oh. Woohoo.
Sarap! Yun oh. Ganda. Ang sarap pala pag gantong oras. Presko. Diba? Ang sarap. Ay, nasa 100 na pala ako. Oh, panis. 100. Ay yung ano, parang tipong hindi mo namamalaya na nasa 100 ka na pala. Diba? Oh, 110, okay na yun. Okay na ako dun. Hindi na masama siguro yung 110. Uy, Lomi. Kaya lang, busog pa ako eh. Doon na lang siguro sa Kaibiyang pagka merong ano, may kainan. Yan, kakaliwa na tayo rito. Kaya piliin mo ang Pilipinas. Ang ganda kasi, di ba? Bakit hindi mo pipiliin ang Pilipinas? Ha, ikaw? Piliin mo, ha? Oh, di ba? Sarap! Ay, 100 na pala ulit. Hindi ko na malaya, 100 na pala yun. Kasi ang kalmado lang eh. Kaya hindi mo akalain na matakbo ka na pala ng 100. Diba? Ayun na naman. Oh, 100 na naman. Ganda. Ay. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Nako kayo. Punta kayo dito, ang sarap. Oh, ang ganda, dahil halaman, di ba? Saka mga puno. Ang sarap tumambay rito. Ano, 100 na ulit yun? Grabe naman. Nagkukwento lang ako, 100 na pala agad yun. Ayoko na nga. Ito na yung ano, Pico del Oro. Hindi pa kami nakakapunta rito eh. Maganda raw dyan. Yan o. Pico del Oro. Basa, mukhang umulan dito. Pero okay lang, mukhang maliwanag naman eh. Maliwanag naman yung ulap. Ay, langit. Diba? Ayan o. Mukhang maliwanag naman. Mukhang hindi tayo ulanin. Sana.
yung isang diretso eh, na ano ba yan, 100 na naman. Kalma lang tayo. Ayan, ang ganda, di ba? Oh. Woohoo. Sarap. Ay, narating ko na naman itong lugar na to. Ganda. Maganda pala pag yung kakatapos lang ng ulan, di ba? Dahil basa yung kalsada, mamasa-masa. Oh, yun oh. Oh, dito dahan-dahan na tayo rito kasi medyo ano eh, mamasa-masa yung kalsada. May dogs. Yan, sarap. Dahan-dahan na tayo kasi ano eh, yan oh, ito nyo naman, basa-basa yung kalsada. Ayoko naman magkalat dito. Yan, tamang ano lang, tamang chill ride lang tayo. Takbo lang tayo ng mga tela, mga 40, ganyan. Oh, di ba? Ang ganda ng ano, ang ganda ng daanan. Wow, amazing. Bagal na lang tayo, magkwentuhan muna tayo habang nandito tayo sa Ternate. Itong motor natin, ano pa naman, wala pa naman akong na major na nagagawa rito. Bali, ang unang-una kong ginawa rito is yung busina. Nagpalit ako ng busina. Ito yung monkey oh. Hi monkey. Hi. Habulin mo ako. Ayun, bali yung una is yung busina. Nagpalit tayo dahil nahinaan ako dun sa stock na busina. Yun ang una natin ginawa. Sa mga gusto makapanood nun, eto, nandyan sa taas yung link ng video. Pwede nyo panoorin. Then sumunod, ano ba yung sumunod? Ayun, ito yung MDL. Yung naglagay ako ng MDL. Andyan din yung video sa taas. Kasi mahina yung stock na ano, mahina yung stock na headlight ng ADB. Yun ang problema sa ADB sa nakikita ko Yun talaga, doon sila nagkulang eh, na pagandahin yung headlight nitong ADB 160. Mahina yung ilaw niya, tapos kalat na kalat. Kaya ano eh, pagka nasa madilim na part ka, hindi mo na magamit halos, parang wala ka na rin makita. So kailangan talaga na maggabit ng MDL. Halimbawa rito, napasyal tayo rito ng alanganing oras, inabutan tayo ng dilim, sa kailanganin mo talaga yung MDL. So yun yung naggabit tayo ng smoke na MDL. Napanoorin nyo na lang din yung video. Tapos meron akong ginawa dyan na diagram. Pati dun sa pati dun sa busina, may ginawa rin akong diagram doon. Nilagay ko siya dun sa sa video. Pwede nyo sundan yun. Then habang ginagawa ko yung yung MDL, sinabay ko na rin na ayusin yung adjustment ng headlight natin. Kasi yung headlight nitong ADB 160 ay nakatingala yung high. So in-adjust ko na siya. At nandyan din yung video kung paano i-adjust yung headlight natin para hindi talaga tingala. Pag naka-high yung yung high beam mo nakabukas,
Ang taas nung ano, ang taas nung pukol ng ilaw. Kaya nakakahiya. Talagang silaw na silaw yung ano, yung kasalubong mo. Hindi ka talaga ano, hindi ka talaga magtataka kung mumurahin ka nung mga ano, ng mga makasalubong mo o ilawang ka. Dahil talagang ano, nakakasilaw. Sobrang tingala talaga. Yun, sinabay na natin yun sa pagkakabit ng MDL. Ano pa ba? Then, yun, ano lang naman, bumili lang ako ng top box. Yung plastic na top box para dito sa ating ADB 160. Nagkabit lang tayo. Ayun lang yung mga essentials na nilagay ko rito sa motor. Wala naman akong plano na ano, na magpalit ng panggilid or kung ano man. In-enjoy ko muna tong motor kasi yung stock nito okay naman para sa akin. Yan, na-enjoy ko yung stock. Unang-una, hindi ko naman kailangan ng bilis dahil hindi naman ako mabilis talaga magpatakbo. Yung arangkada para sa akin okay naman. Kapag may angkas ako, pabigat, gaya kanina, okay naman. Hindi naman ako hirap. Hindi naman hirap tong motor. Nakaka-overtake naman ako na maayos. So palagay ko pagdating sa performance, yung mga parts na dapat palitan, hindi muna. Yung mga essentials na talaga yung ginawa ko. Gaya nung busina, nung ilaw, yun, tsaka yung top box natin. Then siguro sunod na lang nagagawin ko is yung tapalodo sa likod. May nakita ako sa Shopee na mahaba kasi itong stock natin medyo kinapos ng haba. Kaya yung talsek talagang malala. Nakakita ako ng medyo mahaba-habang tapalodo. Try nating ilagay yun. At mag-iipon din ako para makapagpapalit ng ano, makabili ng gulong sa likod. Gusto ko dual sport din pero ang gusto ko kasi medyo malapad. So tatry ko na magpalit ng 150 na lapad nung gulong. Gusto ko kasi talaga sa motor malaki yung gulong, malapad. Sabi naman sa kasa, sagad daw sa 150 kaya naman daw nitong ADB 160. Ayan dito, ganda na ng lugar. Makikita na natin yung dagat. Yan oh. Yan, ang ganda ng dagat. Lapit tayo konti. Ayun. Ganda, di ba? Yun. Gusto mo natin magtagal dito pahapon na. Nakaabutan tayo ng ulan at dilim sa kalsada. So tara na. Ganda, di ba? Hindi pa rin tapos yung kalsada rito. Last time na dumaan ako, ginagawa pa rin yan hanggang ngayon ginagawa pa rin. Malapit na tayo dito sa mga yung dalawang viewing deck dito. Tinatambayan ng mga namamasyal. Pero baka hindi na tayo huminturon. Maghahanap na lang tayo ng kapihan. Pero kung meron doon sa viewing deck na kapihan, doon lang tayo magkakape. Ito yung isa. May kape kaya? Ayun, mukhang may kape nga. Yan. May mga namamasyal din. Nice, di ba? Tara na. Ganda. Moana Camp. Yan pala yun.
Ayan, ito pa yung isang ano, viewing deck. Ng tao. Ito na tayo. Malapit na tayo sa Kabyang Tunnel. Dito may kainan eh. Yeah, sarap. Dito maraming kainan dito eh. Ito yung isang viewing deck. Yan o. Okay, di ba? Wow, sarap. Sarap, sarap. Ito yung mga kainan yata. Dito ako kumain last time eh. Ba't sarado? Ah, dito pala yun. Ayan o, ang Kabyang o. Picture lang. Ayun, nakakuha na tayo ng konting picture. Pero kakain muna tayo. Makapagmerienda muna bago umuwi. Dito tayo kakain. Ano ba meron dito? Tingnan natin kung anong makakain dito. Ayun, nakakain na rin. Ay, ang sarap nung kinain ko. Pansit Bicol. Ito, nadaan na tayo sa Kabyang Tunnel. Iyon o. Sarap. Yun, marami pang nagpipicture-picture dito. Hi. Uy, si Logie nasa gitna oh. Hello. Ang sarap nung ano, yung pansit Bicol ni Kuya doon. Ano siya? Parang mami siya pero parang lomi na ano, hindi mo maintindihan. Hindi, parang siyang mami. Tapos ang gamit nilang noodles yung pansit bato. Kaya pansit Bicol yun. Sarap. Pag pumunta kayo dito, try nyo. Ang mura pa, 30 lang. Ayun, nag-ano lang ako, nag-pansit na Bicol tsaka kape. Solved na. Enjoy. Yan. Dito ako nasiraan nung nakaraan. Sa part na to. Diyan umahon yung ano. Naahunan tayo ng kadena nung RC250 ko. Pero buti naman, hindi naman na tayo na disgrasya. Okay, bakbak na. Ang oras natin ay sakto alas 5. Alas 5:01. Hindi man natin kailangan magmadali. Maaga pa naman.
enjoy lang natin tong ano na to, yung moment na to, na first time natin nakasama tong mga ADB 160 dito sa Ternate at sa Cabiang Tunnel. Ang sarap pumunta rito pag gantong araw at gantong oras. Pag weekends kasi alam nyo na, pag weekends maraming tao, maraming bumabakbak dito, kaya hindi safe yung pakiramdam ko pag pumupunta ng weekends eh. Kaya hindi ko sinusubukan na mag-ride dito ng Sabado-Linggo. Nakatakot. Ganun din sa ano, sa Marilake. Simpleng araw, mas okay kung pasyalan talaga yung habol mo. Kaya alam, may iba, syempre may mga trabaho ng weekdays. Yun, Sabado-Linggo lang yung time na meron sila. Sarap. Yun oh, pag bagong ulan tapos kita mo basa yung ano, mga halaman. Ang sarap tignan. Buti yung kalsada medyo tuyo na. Sabi ni kuya, yung may-ari nung kinainan ko, bago raw ako dumating umulan. So tama lang yung timing natin. Sakto lang. Kakatapos lang ng ulan. Ito inaalala ko kanina pa, baka pagdating natin dito tsaka umulan. Eh hindi naman. Kaya thank you Lord. Maraming salamat po at na-enjoy ko itong araw na to. Kasama syempre ang ating ADB 160 na maraming basher. Masarap magpa-pictorial dito, no? Gantong oras, oh. Ayan, merong ano, may mga ilan-ilan na nag-ride. Siguro yan yung mga ano, mag-overnight dyan sa ano, sa mga beach. Kasi meron dyang beach, di ba? Tapos pwede kang mag-overnight doon. Tulog-tulog kayo doon. Swimming. Sabi ni kuya kahapon daw, mafog daw dito. So buti na lang ngayon natin naisipan na timing lang din yung punta natin. Kasi kung mafog yan, eh hindi natin masyado may enjoy ito dahil wala tayong makikitang view, tsaka hirap mag-drive pag may fog. Hindi gaya ngayon, oh. Ang sarap. Ang lamig. Kaya tamang-tama yung kinain ko kanina na napansit, gigot. Ang init ng sabaw. Sabay merong kape, di ba? Palalo. Yun oh, ang sarap oh. Oh, yan, ahon. Ahon 90. Ano ba yun? 93. Ano? Nakakainis naman tong ADB na to. Paahon tayo tapos naka 90 ka. Ano ba yan? 100? Ganun lang. Akala mo pang matanda itong motor na to. Bakit ganun? Ba't ang tulig? Diba no? Merong ano eh. Merong isang vlogger na ano, kasita. Sabi niya, pamatanda lang daw yung ano, yung ADB 160 PCX. Yan, mga pamatanda raw yan. Galit na galit. Sabi niya, hirap na hirap daw ano, mag 100.
yung PCX at saka yung ADB 160. Ngayon, presyo pang matanda raw, makupad, hirap na hirap sa ano, sa 100. Yun, ganon. Tapos bandang huli, meron pala siyang binibenta. Meron siyang ano, may binibenta siya. Yun, kapag nilagay mo yun, madali mo rin makukuha yung 100. Ay di wow. Ako nga hindi ko na mamalaya 100 na pala yung tinatakbo ko eh. Diba? Hindi mo ramdam yung ano, hindi mo ramdam yung 100 eh. Parang pag nananakbo ka ng ano, ng 100, parang wala lang, parang kalmado ka lang. Hindi mo masyadong nararamdaman. Kaya gaya niyan, 100 na pala yung tinatakbo natin. Pero nakapagkwento pa ako ng maayos sa inyo. Diba? May aso. At saka kung habol mo talaga yung ano, sobrang bilis na ilang pega mo lang 100 ka na, eh hindi talaga ito yung para sa'yo. Tsaka kung ano ka, kung negosyante ka at nagtitinda ka ng mga parts, mga performance parts, pwede ka namang ano eh, pwede ka namang magtinda ng ano, hindi na nakakasakit ng ano, ng ibang tao, di ba? Pwede ka magnegosyo, pwede ka maghanap buhay ng ano, ng walang nakakaaway. Gaya nun, syempre hindi makakatiis yung mga owner nitong mga ano, ng ADB at saka ng PCX. Papalag yung mga yan. O di madadagdagan yung bashers mo. Ngayon, pag nadagdagan yung bashers mo, masabi mo okay lang yun kasi ano eh, mga tanga naman yung mga yan. Kaya lang, ang lumalabas na tanga, eh ikaw. Ikaw yung ano eh, lumalabas na masama lalo. Lalo pag nagkakalat ka sa social media, eh marami ka talaga makakaaway. Naikilala ka nga, kaya lang naikilala ka sa paraan na pangit. Mas maganda yung makilala ka ng tao na ano eh, yung paraan na maayos. Nakilala ka dahil hinangaan ka, nagalingan sa'yo, nabaitan sa'yo, di ba? Kaysa yung nakilala ka na ano, ang pangit ng image mo. Yun lang naman. Ayun, nakatapos na tayo ng ano, ng ikot sa Kabyang. Mula Labotas, pumunta tayo ng Kalaka. Dumiretso tayo ng Kabyang, Ternate. At ngayon, pauwi na tayo. Ay, enjoy. Ang sarap. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Yun ang masabi ko. Kasama natin si ADB 160. Ang masarap talaga gamitin, promise. Hindi ako pagod. Hindi ako pagod sa pagmamaneho. Napaka-relax niyang gamitin. Lalo kapag nananakbo ka na, ang gaang nalalo ng motor. Tsaka yun nga, hindi siya ano, hindi siya galit, hindi siya gigil kapag nasa high speed ka na. Hindi mo nararamdaman na ano, na ang bilis na pala ng takbo mo. Dahil napaka-relax ng makina. Ayun, hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa inyong pagsama at panonood sa akin sa araw na to. Ako po si Bal ng Music Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!